Sulatan nyo na ang Blue Ribbon at si Senator Bato, lahat nyo na, Committee on Justice, lahat, i-copy furnish na lahat na panagutin si Lasso at panagutin si Marcos Jr. kung siya ba ang nasa likod dyan sa 1.8 na drug haul na yan na binawasan nila ng 400 kilograms. Masyado na kayong desperado. Kaya puro AI, mind conditioning ang ginagawa ninyo. Hindi kita kaibigan. Hindi mo ako tinuring na kaibigan. At ikaw ang nagpalit sa maraming pera, milyon pera sa mga pangako nyo, sa taong bayan na ibabangon nyo. Ikaw ang binenta mo ang iyong kaluluwang G-team kay Satanas. Hindi mo sinanla, ibinenta ninyo. Hindi na kayo tao. Dahil hindi gawain ng tao ang ibenta ang kinabukasan ng Pilipino. Hindi gawain ng taong matino ang mangidnap ng mga bata. Abangan mo ang video mo, ha? Alam mo to eh. Huwag ka magmaang-maangan, hitad. Nakarating sa akin, sa ating informante, sa ating puting ahas, na may umaaligid-aligid na daw po sa village sa tinitirhan ng investigating agent. May mga kainahinala na umaaligid dahil ang nakikita natin dito mga kababayan, may planong masama si Lisa at si Marcos Jr. dito sa investigating agent na sumulat kay Senator Bato para imbestigahan ang pagkasangkot ni Marcos Jr. sa Pulburon noong March 10, yung raid, March 10, 2012. Investigations into the supposed leak of confidential information from the PDEA or Philippine Drugs Enforcement Agency and the reported big drug haul in Batangas will be prioritized once the Senate resumes session next week, sabi ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. The chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs indicated this when asked in phone interview about the priorities of the Senate once it resumes. Sabi niya, sa committee hearings, yung mga PDEA leaks, yung mga nag-leak na mga classified documents sa PDEA, pati na rin yung hingi tayo ng update sa latest shabuhol sa Batangas. Ayan. So, yan, balita na. So, narinig tayo. So, hindi to AI. Okay? Lasso, umanda-handa ka na. Dahil I hope, Senator Bato, isama mo na rin, kung napapanood tayo ni Attorney Delgado, yung dinibdiban ni Lazo, di ba? Yung ano po kayo, yung inabuso kayo, talagang minaltrato kayo ni PDEA Chief Lason, sana sumulat, isabay nyo na po ito. Lahat ng mga inapi ni Lasso, inabuso, sinapak dyan sa PDEA, sumabay na kayo dito. Sumulat na kayo sa Senate para idagdag na, kasi 30 yung hearing eh. Para marinig na rin ng taong bayan, yung 5-minute video na pinakita ko sa inyo kung paano dibdiban ni Lasso, si Attorney Delgado ng PDEA, at wala na ngayon yan, umalis na yan dyan, tinanggal na rin nila. At sa simpleng batas, simpleng traffic, dispute, which is si Lasso ang may kasalanan, ipatawag na rin yan, Senator Bato. But I believe it's better na itong sila Attorney Delgado and the rest na inapi dyan sa PDEA, sumabay na kayo. Sulatan nyo na ang Blue Ribbon at si Senator Bato, lahat nyo na, Committee on Justice, lahat, i-copy furnish na lahat, na panagutin si Lasso at panagutin si Marcos Jr. kung siya ba ang nasa likod dyan sa 1.8 na drug haul na yan na binawasan nila ng 400 kilograms, then the next day yata, binawasan na rin ng 200 kilos, di ba? Ay, nako mga kababayan, we're winning. Okay? Marcos Jr., mag-drug test ka na. Ngayon, okay, masyado na kayong desperado. Kaya puro AI, mind conditioning ang ginagawa ninyo. At nagpapalabas kayo ngayon ng mga manipulated audio ko. Si Sas wala pa ba? Sas wala ka pang manipulated audio? Wala pa si Sas. Ako pala ang nilalabas na hindi tanga ang Pilipino. Gamitin niyo naman yung mga jutang genemes kong word. Diba? Kung gusto niyo maglabas ng audio, gamitin yung mga jutang genemes. Ito, mga Polboronic, Government 2022. Ayan. O, yan. Yan ang gamitin nyo. Kuting, ano pa ba? Kyoho. Yung mga ganyang words, mga vocabulary ni Boljakan. Yan ang gamitin nyo. Gagamit lang kayo ng ano, hindi pa kapanipaniwala. Siguro kung gamit kayo ng jutang genemes, baka maniwala pa itong mga palangga ko. But again, hindi pa rin maniniwala yung mga yan. Kasi, ni piso, hindi ako humingi ng kabayaran para ipagtanggol ang Pilipino. Kasi kung ako'y nabayaran, si Marcos Jr. mismo, sila mismo si Lisa, ang magsasalita
magpapakita ng ebidensya. Ang salta, madali lang pekein ni Lisa. Di ba? Sabi niya, ipinagpalit ko daw ang pera sa friendship. Julul, hindi kita kaibigan. Hindi mo ako tinuring na kaibigan. At ikaw ang nagpalit sa maraming pera, milyon pera sa mga pangako nyo, sa taong bayan na ibabangon nyo. Ikaw ang binenta mo ang iyong kaluluwang G-team kay Satanas. Hindi mo sinanla, ibinenta ninyo. Hindi na kayo tao. Dahil hindi gawain ng tao ang ibenta ang kinabukasan ng Pilipino. Hindi gawain ng taong matino ang mangidnap ng mga bata, Lisa. Abangan mo ang video mo, ha? Alam mo to eh. Huwag ka magmaang-maangan, hitad. Excited na ba kayo dun sa video? Ha? Oh. Kung ito ay AI generated, bakit hindi nyo sinama sa inyong propaganda, sa inyong announcement dyan sa inyong presidential communications na ang boses mo na nag-leak, nakausap nag-I love you ka kay Taberna ay AI? Di isama mo yan. Diba? Total, sabi nyo, mag-file kayo ng case, ganyan mga panakot ninyo. Ha? Oh, i-report nyo sa lahat ng mga authorities. Eh, bakit hindi nakasama yung boses mo? Takot ka kasi totoo. Kasi hindi naman pwede magtatapos lang na i-report ninyo si Maharlika na nagpakalat ng AI. Okay? Kasi pagdating sa kaso, syempre may forensic yan. Ipaporensik natin yung boses mong laging laseng. So, kaya takot na takot kayong isama yung boses mo, Lisa Tanas, kasi alam mong real. Alam mong totoong boses mo na gagagaling mo lang, katitira mo lang, o puno-puno ka siguro ng kargada na sa iyong vangag-vangag. Yan, Lisa. Kaya naman, hindi ka talaga uubra. Kapag nagsisinungaling ka, hindi ka mananalo sa katotohanan. Kaya tignan mo, buro ka sinungalingan. Na sinasabi mo 1997 ako tayo nagkakilala. Tapos pumunta ako sa bahay niyo sa Ilocos at nag-video-video. The first time nakapunta ako sa Ilocos, 2017. Okay? Alam niyo na yan, mga palangga. So sa sobrang kabangagan mo at sobrang kargado ka, kung ano-ano pinagsasabi mo, ano pinagsasabi itong Jutang Genemes na ito, 'di ba? Ay nako, nakakatawa na lang ito, nakakatawa. Actually hindi siya nakakaawa. Nakakatawa itong si Lisa Smugs ninyo. Senator Bato. I hope for sure may nakikinig. Nakarating sa akin, sa ating informante, sa ating puting ahas, na may umaaligid-aligid na daw po sa village sa tinitirhan ng investigating agent. May mga kahinahinala na umaaligid dahil ang nakikita natin dito mga kababayan, may planong masama si Lisa at si Marcos Jr. dito sa investigating agent na sumulat kay Senator Bato para imbestigahan ang pagkasangkot ni Marcos Jr. sa Pulburon noong March 10, yung raid, March 10, 2012. Okay? Gusto kong ipaalam sa buong bayan, mga kapalangga. Gusto ko po ipaalam sa inyo na mayroong pagbabanta sa buhay ni investigating agent. Kasi dati siyang PDEA agent eh. So alam niya, base sa impormasyon na nakuha ko, may umiikot-ikot, may umaali-aligid sa kanilang lugar. So Senator Bato, kasi dito sa Amerika, I think ganun din sa Pilipinas, kapag may threat ka sa buhay, tatawag ka sa police dito sa US, pwedeng pumunta ang mga police, mga police para bantayan yung bahay mo. Kasi ako, di ba, remember I told you, nang nireport ko may death threat ako, sabi ng LAPD, sabi niya, do you need us na bantayan ka doon sa bahay mo? Sabi ko, no, I'm okay, So sana, Senator Bato, mag-effort din po kayo sa ngalan ng pera ng bayan. Kasi yung mga polis naman, pasweldo naman ng taong bayan yan, itong investigating agent na ito, nasa peligro yung buhay niya. Kasi may mga reports na nakarating din po sa akin na pag-ingatin ko daw si investigating agent kasi pwede siyang gurgurin bago siya makarating sa Senado. So ngayon, Lisa at Marcos Jr., hindi nyo na siya pwedeng gurgurin kasi dinisclose ko na dito na maari, I'm not saying 100%, but maaring may plano kayong ipagurgur si investigating agent na kung saan siya sana ang magre-raid kay Marcos Jr. noong 2012. May mga hakbang, may mga evil forces po na umiikot-ikot kasi baka gurgurin siya at hindi na siya padatingin sa Senado. Kaya kung narinig mo ako, Mr. Investigating Agent,
mag-record po kayo ng video ngayon na. Okay? Nasasabihin ninyo lahat kung ano yung nakikita nyo sa paligid ninyo na kayo ay inaaligid-aligid ng mga, ng mga hindi makahinahinalang tao, baka mga pusa, katulad ni Kuting yun, nagaan ng pusa. Joke lang. Ilagay nyo po yan, mga kababayan, Mr. Agent, investigating agent, ilagay nyo po yan para maprotektahan nyo ang sarili ninyo. Kasi kung may mangyari sa inyo, i-share nyo yan sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, sa kaibigan ninyo, para may maipakita tayong ebidensya. Kasi you'll never know, sir. Ako may ganyan ako eh. Okay? Matagal na. Sabi ko kapag ako, pag ako ay nagurgur ng kahinahinala, wala pong ibang gugurgur sa akin, kundi si Lisa Marcos at si Marcos Jr., ang gobyernong pulburon. Kung ako ay gugurgurin sila, dahil may 3 death threat ako coming sa kanila, at documented yan, I forwarded here sa authority. Yan. At even yung yung distressed mother, may death threat din siya. Okay? Inaaligid-aligiran nga siya sa Europe eh. So ikaw, investigating agent, o yung mga a-attend dun sa hearing sa April 30, ikaw, who's that? Attorney Delgado, kung sakaling maimbita ka dun o sumulat ka, gumawa din po kayo ng video. Ito lang yung pwede nyong pang-depensa. Mawala man kayo. I hope not. At least alam ng mga kamag-anak, alam namin. Diba? Ako, I will stay alive. I tried my best to stay alive. Naiwasan to mga demonyong ito. Nagaan yung ano ko. Ano ba ang anyo ko? Anyong manok. Nagtutuktulaaw ako, di ba? Pag nakikita ko yung mga demonyo, nagaan yung manok ako, di ba? Para hindi tayo magurgor. Di ba? We have to stay alive. Kasi itong laban natin, sir, this is not laban mo, laban ko. Laban ito ng 120 million Filipinos na maipakita natin nung gabing yon na dapat i-raid si Marcos Jr. dahil siya ay bangag na bangag doon sa Rockwell. Diba? Kailangan kung ano yung alam mong impormasyon, Mr. Agent, ilabas mo. At sana ilabas mo lahat ang pwede mong ilabas. Ikaw, Senator Bato, sana gawin niyo po yung tama. Senator Pia Cayetano, gawin niyo ang tama. Protektahan niyo yung mga taong nagsisiwalat para gumanda ang bayan. Nagsisiwalat na si Marcos Jr. ay isang pulboronic. Alright? Tsaka pa-drug test na yung gunggong na yan. Ang tagal eh. Barkadahan. O yan. Ang tagal magpa-pulburon test. So ngayon, I am praying for you, Mr. Agent, na sana wag po kayong gurgurin. Okay? Pero, nakakabahala. So gumawa ka na kayo ng video, baka naman, I hope narinig. I'm really looking forward to interview you, sir. Sana makipag-connect ka naman sa akin ng bonggang-bongga. Ito yung aking email. Gusto mo, i-share mo dyan sa akin yung video para preparation lang. You'll never know what's gonna happen. Sa lahat na may mga ebidensya, dyan nyo lang email sa akin, maharlikanetwork@protonmail.com. Kung may mga expose kayo, ilagay nyo lang dyan. Kasi ang kalaban natin ay hindi nga tao eh. Ang kalaban natin ay mga Jejimon. Ayan Senator Bato, ipatawag mo si Sayarot Kasi kasama nila Kuting yan nakawala yan. I-forward ko nga yan sa common friend namin yan ni Senator Bato. Ito patawag dito si Sayarot. Ano nangyari dito sa 1.8 tons din to nahulihan din to ito protektado ni Marcos Jr., protektado ni Lisa, protektado ni Tambalos. Ito ipatawag mo na to Senator Bato. Lahat ng mga to ipatawag mo na nang that's good, para malaman ng taong bayan. Imagine mo yan. Imagine yung mga kababayan, yung nagpapatakbo ng gobyerno ninyo. Kasabwat, mga dorogista. Saan kayo pupulutin? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Josefina O'Meara, sana lang walang whitewash. God bless Senador Bato, thank you Madam Maharlika. Pahayag naman ni Rowena Zen Arosa, sana di matulad sa PCSO, ni Senator Tulfo na sa magkanong kadahilanan, at nawala ang usapin. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Melbao Baldo, ito na ang pagkakataon ni Senador Bato na ipakita at patunayan sa taong bayan ang malasakit niya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.